Good afternoon guys! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. And ang atin nga pong tatalakayin ngayong araw ay patungkol nga po ito mga hakimpaw sa ilang importanteng kaganapan kay Kim Chiu ngayong araw mga hakimpaw. So alam naman natin kung anong meron, di ba? At napaka-importante po nito kay Kimi, syempre para po sa ikalalago na kanyang business. Pero bukod po dyan, pag-uusapan din natin ang ilang ganap po niya ngayong araw. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakasubscribe, i-click nyo lang po yung subscribe button at notification bell sa nasa baba para mag-updated kayo sa next ayuda natin. And eto na nga, simulan na nga po natin ang atin po chikahan sa hapon na to mga kakimpaw. And unahin natin po na pag-usapan ng ilang comments mula sa ating mga subscribers. So, sabi po dito, mula po kay Ginang Edita na doon sa Hey Gandara, good eve. Wow ha, napaka-expensive ang regalo ni Pao para kay Kimi. Deserve yan ni Kim kasi mabait at humble, mapagmahal sa lahat ng bagay. Well, na-appreciate namin ang ugali ni Pao, napakalambing yan. Very sweet na tao. Hindi masasayang ang regalo na ibinibigay kay Kim kasi mahal na mahal ni Pao si Kimi. Nonchalant na tao, naintindihan ni Kimi ang ugali ni Pao. Match na match sila. Super bagay talagang itinadhana sila. Gusto ni Pao ang ugali ni Kim Chiu kasi magkasundo pareho sila ng fitness at magkalapit ang edad nila. Pareho sila understanding at loyal si Kimi in terms of relationship. Ayaw ni Kimi ang mga double crosser. Isa lang sapat na. We love Kim Pao. Thank you so much Ma'am Edita na doon sa inyong komento, and totoo po yan. Talagang itinadhana silang dalawa. Oo nga no, magkalapit lang po yung edad nila, mga kakimpaw. And sabi pa nga ni Kim, paano hindi niya maiintindihan si Paula Avellino? Sabi nga po ni Kim Chiu, si Pao po ay boy version niya mga kakimpaw. Hindi ko talaga makakalimutan yan kasi talagang anong sinabi yan ni Kim, isa lang po agad ang pumasok sa isipan ko. Na silang dalawa po ay nakatadhana. Soulmate nila ang isa't isa. And naniniwala din po ako mga kakimpaw na kahit ano pong ibinigay ni Paolo Avellino na regalo kay Kim, mahal man po yan o hindi mga kakimpaw, expensive or hindi, iingatan po yan ni Chinita Princess mga kakimpaw. Anyway, dumako naman tayo dito sa mga balita na nasagap natin ngayong hapong ito at pag-usapan nga mga kakimpaw ang tungkol po dito sa ganap ni Chinita Princess bago po siya pumasok ng showtime. Aba, grabehan ang ating Kimi, parang wala talagang kapaguran. Alam niyo po ba, nagkapag-workout pa si Kim bago po siya pumasok ng showtime? Grabe, no? Samantalang kagabi, puyat na po siya mga kakimpaw sa preparasyon para sa kanyang House of Little Bunny, mga kakimpaw ngayong araw. 'Di ba? Nag-ano po siya, nag-ayos, nag-set up, napaka hands-on nga po ni Kimi mga kakimpaw. Pagod na po siya, halata po na inaantok siya mga kakimpaw. Pero kahit ganun pa man, di ba mga kakimpaw, kulang sa tulog, pagod mga kakimpaw, talagang may energy pa rin si Kim para makapag-workout mga kakimpaw. Hindi na rin naman ako nagtataka kasi nga sabi ni Kimi sa kanyang interview before, ang workout po sa kanya ay talagang ang source of energy. Para bang kapag hindi siya nakapag-workout, lantang gulay siya mga kakimpaw. So, ayun yung pagkakaalam ko kay Chinita Princess. Kaya kahit sa bahay daw, kung hindi man natin siya mamataan sa gym na nag-workout, kahit sa bahay daw, 15 minutes binibigay niya yung sarili niya ng workout time mga ka-KP. So, ganun siya. Pero since nasa gym po siya, alam naman po natin na na kasama niyan si Paula Avellino mga kakimpaw. Di naman siguro pababayaan ni Pao si Kimi kasi puyat nga po sa trabaho si Kim. Tapos ayun, meron pa rin siyang work dahil live nga po ang showtime kanina.
Grabe no, napaka-fresh lamang po ni Kimi. Parang hindi puyat, parang hindi pagod, mga kakimpaw. Grabe ang fresh na isang Chinita Princess. Nagsapog na naman siya ng kagandahan sa Showtime kanina. And binuking nga po siya ni Bestie Darren na nag-workout. So Bestie Darren talaga po ay nag-booking sa kanya, mga kakimpaw. So nandun din pala si Bestie Darren, mga ka-KP. Sabi nga dito, she went to the gym earlier and she ended up meeting Darren. So, ibig sabihin, maaga pa, baka madilim-dilim pa nga, mga kakimpaw, nang umalis si Kim sa kanilang bahay. Umalis po ng bahay nila ng super aga para makapag-workout, mga kakimpaw. And for sure, after noon, diretso siya sa pag-aasikaso ng mga kakimpaw, no? Ng mga dapat tapusin sa House of Little Bunny niya, mga ka-KP, bago nag-prepare sa Showtime. Nako, sa sobrang daming ginawa ni Chinita Princess, gusto ko na lang talagang ipasundo siya kay Paolo Avellino. Parang gusto ko, sunduin na lang siya ni Pao para mabawasan naman, mga kakipi, ang kanyang ginagawa, di ba, mga kakimpaw? Grabe, idol talaga to si Kim, sa kasipagan, mga kakimpaw. Super, ganyan siya, kasipag. Yung hindi naman niya kinakailangang magpakakayod ng todo-todo, mga kakimpaw, kasi stable naman siya. Pero for the kayod pa din siya, mga kakimpaw, di ba? Yan dapat ang maging mindset natin. Hindi tayo dapat pakakampante at lang po tayo, work lang. Yan ang mindset talaga ng mayayaman, mga kakimpaw. Kaya talagang kapag nakita mo si Chinita Princess or si Kim Chiu, mahihiya ka Mahihiya kang maging tamad. Yung pag nakita mo siya, okay, let's go work. Hindi tayo pwedeng tamarin. Dahil si Kim Chiu kailanman hindi po tinamad. Anyway, dumako naman tayo sa next topic natin ngayong hapong ito. And grabe, mga kakimpaw, patungkol nga po ito sa tatawa na akong sinisimulan ko pa lang. Paano ba naman kasi hindi po matapos-tapos ang issue, mga kakimpaw. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin itong pagpasok nga ni Paolo Avellino sa company na kung saan may cheating issue, may ganyan ganto, ganyan. Hay nako, nakakaloka, diba? Sabi nga dito, feel ko, nagmakaawa si Paolo kay Kimi. Nang lumabas yung picture sa kumpanya ni Paolo with other girls, nagtatanong lang, may posibilidad kasi, lalo na kung hindi ito alam ni Kim. Ang tanong kasi, madam, bakit po magmamakaawa si Paolo Avellino? Bakit? May ginawa bang masama si Paolo? Napaka-clear naman na wala, mga kakimpaw. Yung utak lang natin yon, nasa utak lang natin yon, pero ang totoo, wala. Nung lumabas ang picture, magsasorry siya kay Kim, lumabas ang picture, sadya naman nagpa-picture, Talaga namang nag-groupie sila, mga kakimpaw. Maiintindihan ko pa kung stolen shot yun. Kaya magsasorry si Pao or magmamakaawa kay Kim. Pero hindi talagang nagpa-picture po sila. And hindi ako naniniwala na hindi alam ni Chinita Princess yan, mga kakimpaw. And baka nga, kilala pa ni Kim yan, mga ka-KP, yung mga pinagsasalosa ng mga fans. Yes, mga fans po. Hindi kayo nagkamali ng rinig. Kasi mga fans na po yung nagsiselos para po kay Chinita Princess. Sobrang clear po na walang ginagawa pong anuman si Paolo Avellino o kahit kababalaghan, mga kakimpaw, wala. Kaya dapat ikalma nyo rin po ang inyong mga sarili. Huwag na pong mag-isip ng kung ano-ano, mga kakimpaw. Dahil nasa utak nyo lang yan. Kayo lang din gumagawa ng kwento sa utak ninyo, tas paniniwalaan ninyo na ayun nga si Paolo Avellino may kaanuhan na pong iba sa kanyang work. Tas susumbong kay Kim. Ay naku, nakakahiya, to be honest, lalo na kitatag nyo pa si Kim and Paolo. Anyway, sabi dito ni Ma'am Lencia Talian, kung may ibang mahal si Paolo? Kim is a woman who never forced herself to anyone. No matter how painful, she can always let him go.
she may be very much in love with him, but she thinks she is not respected, valued, and honest. She let him go. Meaning, Paulo is free to love anyone. Painful for Kim, but she can always suffer for the happiness, for the one she loves. And ito yung sinasabi ko, mga madam. Talaga. Pero hindi ibig sabihin na may iba talagang mahal si Paula Avellino. It's just that about kay Kim, na kahit mahal niya ang isang tao, pero kapag nalaman niya na hindi honest sa kanya, hindi siya nire-respeto, hindi siya pinapahalagahan, kaya niya pong i-let go, mga kakimpaw, kasi mas mahal niya ang kanyang sarili. At natutuwa ako kay Kim na hindi po siya, kumbaga ay, alam niya kung paano i-value yung sarili niya, mga kakimpaw. Alam din kasi ni Kim na binigay na niya yung lahat pero ginawa pa rin yun. So, it's time talaga. Ando na yung signs, mga kakimpaw. But anyway, it doesn't mean na may ginawa na po si Paula Avellino. Kaya dapat mas maging panatag po kayo. Kasi ganyan nga si Kim. If ever na may ginawa pong mali si Paula Avellino, aalis po agad yan. Wala naman po tayong nakikita. Actually, lagi pang magkasama sila sa pag-workout. So, ang ibig sabihin nun, they are okay at wala pong ginagawang kung ano pa man si Paula Avellino na ikinapapraning po ninyo. Anyway, sabi naman po dito ni Josephine Celis, yung tumawag na starlet at walang brain, hindi si Kimi. Excuse me ba? Na ikaw walang alam, magbasa ka para may alam ka ha. Hello, Miss Gandara, salamat sa mga balita mo about Kim Pao. Kim Pao forever. Sana next year sa simbahan na ang tuloy para magkaroon na sila ng sariling pamilya. Ingat, Miss Gandara. Ingat, Kim Pao. Thank you so much, Ma'am Josephine Celis. And tama kayo, nagtatawag po na starlet kay Kim at walang alam. Sila po yung walang alam. Hindi po si Kimi. Anyway, hanggang dito lang po muna nating update. Thank you so much sa pakikinig. Kita kasi po muna sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.